Puno ng makukulay na mga aktibidad ang ginaganap ngayon sa lalawigan ng Sorsogon kaugnay ng 10 araw na selebrasyon ng Kasanggayahan Festival 2023. Opisyal itong binuksan noong Linggo, October 8, matapos ang tinatayang pinakamahabang Unity and Civic Parade sa kasaysayan ng Kasanggayahan Festival na nilahukan ng mahigit 200 mga pampubliko at pribadong ahensya at organisasyon sa lalawigan. Sa pagbubukas ay naging panauhing pandangal si Department of Tourism Secretary Maria Esperanza Cristina Garcia Frasco. Kasama ni Frasco ang iba pang mga matataas na opisyal ng DOT. Pinuri ni Secretary Frasco ang kagandahan ng Sorsogon mula sa tanawin, kultura at pagkain na nakita at natikman niya sa kanyang pagbisita. Anya, prioridad sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang turismo dahil sa kahalagahan nito sa paglago ng ekonomiya at kailangan anyang maiparating sa lahat ng sulok ng Pilipinas ang biyaya ng turismo. Naroroon din si Senator Francis Tolentino at ang Mayor ng Cebu City upang magbigay ng suporta. Sa gabi ay higit pang pinasigla ang pagbubukas sa naging konsyerto ni Vice Ganda kasama ang ilan pang mga komedyante at artista sa bansa. Naging makulay din ang ginawang fireworks display sa pagtatapos ng konsyerto. Samantala, naging tampok sa pangalawang araw ang drum and lyre competition kung saan champion ang Santa Magdalena National High School. Sa kabila ng mga pag-uulan, ay matagumpay ding naidaos ang inaabangang historico-cultural parade, street dance, and float competition na nilahukan ng 14 na contingents mula sa 14 na bayan ng Sorsogon. Nagsimula ito bandang 1:00 ng hapon at nagtapos 11:00 na ng gabi. Panalo ang Parao Festival ng LGU Pilar sa Best in Street Dance habang ang LGU Castilla naman ang nakakuha ng Best Float Award. Para sa PIA 5 News, Ben Recibido, nag-uulat.